Yun guys. Tingnan mo yung reaction ni ate mo dito. Oh. Tingnan mo ha. Oh. Nakakatawa si ate. Pag sinabing Davao, alam talaga natin no, na baluarte ito ng mga Duterte. Kasi talaga naman yung ginawa nila sa Davao, 'di ba? Isip-isipin niyo sa mga pangyayari kayo ngayon, masisihan kaya yung mga taga Davao na pumunta si BBM sa lugar nila? Kaya alam mo ito talagang job fair na 'to, ano 'to, eh, planado, eh. Alam mo yung, um, sa kalagitnaan talaga ng pangangampanya ginawa yung job fair. Sa kalagitnaan talaga ng election period, kalagitnaan talaga ng campaign period, ginawa yung job fair. Bakit hindi a year ago, 'di ba? Bakit hindi nung mga other years? Bakit ngayon talaga during the midterm election, ginawa yung job fair? Naku, talaga naman 'to si Marcos. Ang cute-cute. So ito guys, tingnan natin kung ano ang naging reaksyon ng mga tao sa pagbisita ni BBM sa kanilang lugar. So si BBM po, pumunta po siya ng Tagum. Tagum, Davao, para po sa ginawa nilang job fair nga. So ito po, tingnan po natin. Yun, ba't paika-ika siya? Ano nangyari? So, syempre naman 'no, syempre pangulo 'yan, eh. So, syempre yung mga tao talaga is rerespeto talaga. Syempre dadaluhan pa rin nila yung activity na yun kasi pangulo 'yan, eh. Kahit na galit ka, kahit na ayaw mo, pangulo 'yan. So, syempre dadalo talaga yung mga tao. Ikaw ba naman? Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment. So, most of them pala dito, yung nandito yung mga most of the mga different departments 'no, sa gobyerno, yung mga different yung DTI, nandito rin yung ano, nandito rin yung DOLE, Department of Labor and Employment, syempre. Pag sinabing Davao, alam talaga natin 'no, na baluarte ito ng mga Duterte. Kasi talaga naman yung ginawa nila sa Davao, 'di ba? Pero isip-isipin niyo, paano isip-isipin niyo sa mga pangyayari kayo ngayon, masisihan kaya yung mga taga Davao na pumunta si BBM sa lugar nila? Kaya alam mo ito talagang job fair na 'to, ano 'to, eh, planado, eh. Alam mo yung, um, sa kalagitnaan talaga ng pangangampanya ginawa yung job fair. Sa kalagitnaan talaga ng election period, kalagitnaan talaga ng campaign period ginawa yung job fair. Bakit hindi a year ago, 'di ba? Bakit hindi nung mga other years? Bakit ngayon talaga during the midterm election ginawa yung job fair? Naku, talaga naman 'to si Marcos. Ang cute-cute. So ito guys, tingnan natin kung ano ang naging reaksyon ng mga tao sa pagbisita
ni BBM sa kanilang lugar. So si BBM po, pumunta po siya ng Tagum, Davao para po sa ginawa nilang job fair nga. So ito po, tingnan po natin. Ano yun? Ba't paika-ika siya? Ano nangyari? So, syempre naman 'no, syempre pangulo 'yan, eh. So, syempre yung mga tao talaga is rerespeto talaga. Syempre dadaluhan pa rin nila yung activity na yun kasi pangulo 'yan, eh. Kahit na galit ka, kahit na ayaw mo, pangulo 'yan. So, syempre dadalo talaga yung mga tao. Ikaw ba naman? So, most of them pala dito, yung nandito, yung mga, most of them mga different departments, no, sa gobyerno, yung mga different, yung DTI, nandito rin yung nandito rin yung DOLE, Department of Labor and Employment, syempre, nandito rin yung Department of Social Welfare and Development, DSWD, nandito rin yung mga 4Ps. So, dumalo talaga sila. Kasi nga naman, syempre, ikaw ba naman, programa yan ng Pangulo eh. Hindi mo ba naman susuportahan, di ba? So, syempre, nandito talaga sila. Oh, nandito talaga silang lahat kasi ba naman programa 'yan ng ng Pilipinas eh. Tapos din yung mga maghahanap ng trabaho, 'di ba, syempre. Kung makita nyo, hindi talaga ganun, sabi nila mainit daw yung pagtanggap ng mga mainit daw yung pagtanggap ng mga taga Davao, pero para sa akin ako, lang, kasi pag si Duterte pa yan, naku, talagang magkakagulo. Walang mapaglagyan yung mga tao kung si Duterte yung dumating dyan nung pangulo pa siya, no? So, sa nakikita nyo, mainit ba? Mainit ba yung pagtanggap ng mga tao? So, forward tayo guys. Forward tayo dito sa unahan. Gusto kong ipakita sa inyo nung pumasok na talaga siya, no? Yung pumasok na talaga siya sa Tagum City Hall atrium. Kung anong reaksyon ng mga tao doon. Tingnan natin. So, dito na guys, malapit na. So, yan o. Tingnan nyo yung mga tao. Kaya pala maraming tao kasi may pa-AX pala to sila dito. May patupad, may paakap. Yon, kaya pala. Diyan na siya guys. Tingnan nyo Tingnan nyo yung mga tao. 'Di ba? Parang sobrang lang nila. Sobrang formal lang nila yung yung parang
ano lang yung dumating, mayor lang or alam mo yung parang konsehal, konsehal lang yung dumating, yung gano'n. Naku, hindi ganyan. Kung si Duterte pa yung dumating, naku, hindi talaga ganyan. Hindi magkagaga yung mga tao eh. Grabe, no? 4,810 pesos yung payout na matatanggap ng bawat isa. Pero grabe. Naku, dito sa amin guys, ano lang, pinipili lang. Kaya talaga hindi ako sang-ayon dyan sa mga AX, mga tupad, mga akap na yan. Mas mabuti pa, yung mga services, yung pababain niya, yung presyo ng mga bilihin yung pababain niya kasi lahat talaga makikinabang. Kesa naman AX dito sa amin mga yung pamilya dito nasa mga higit 5,000 yung pamilya dito sa amin sa barangay namin. Pero alam mo yung nakatanggap siguro nasa 100 lang. 'Di ba? Tapos mostly pa yung nakatanggap yung malapit lang, yung malapit sa kaldero, malapit daw sa sandok. Yun lang yung nakatanggap. Yung kahit na sobrang hirap. Yung mga mahihirap, naku guys, wala. Kasi malayo sila sa kaldero eh. Oo, totoo yan. Kaya naku, grabe. Tingnan nyo. 1,000 manggagawa mula sa Asuncion, Davao del Norte. Tingnan nyo yung Tingnan nyo yung mga tao. Tingnan nyo yung mga tao. Ito si ate oh. Parang, ay, yan pala si Pangulong. Yan pala si BBM. Alam mo yung, parang, naku, hindi talaga ganyan eh. Kasi pag si Duterte dumating, naku, talagang halos lahat ng mga tao gusto talagang yakapin si Duterte. Naalala mo yun? Grabe, pero siya, naku, tingnan mo. Parang wala lang. Oh. Oh. Tingnan. Si ate, tingnan. Grabe si ate, yung parang ano lang. Parang nakaganon lang siya. Yan o, tingnan mo si ate. Okay. Parang ano naman kung nandito ka. Grabe yung reaction ni ate. Nakakatawa talaga. Yun guys. Tingnan mo yung reaction ni ate mo dito. Oh. Tingnan mo ha. Oh. Nakakatawa si ate oh. Grabe talaga. Ito naman si ate, walang pakialam. Wala lang. Oh. Tingnan nyo. Oh. Siyempre no, marami talagang dumalo kasi naghahanap talaga ng trabaho, job fair nga, di ba? Pero tingnan mo yung ano talaga, yung pagtanggap ng Tagum City. Sabi dito, mainit daw yung mainit na pagtanggap. Saan yung mainit? Cold nga eh. Sobrang cold. Alam mo guys, pag si Duterte, hiyawan yan. Hindi lang ganyan. Hiyawan. Kung si Duterte yung dumating dyan. Kaya wala talaga. Sobra talagang kaya napaisip tuloy ako na kaya niya ginawa yung job fair na yan. Kasi pag pumunta siya dyan na wala siyang dalang mga ayuda or wala siyang dalang mga, alam mo yung benefit sa mga tao, eh wala talagang dadalo. Walang pupunta. Magiging lalamukin yung magiging
ano niya, yung pagpunta niya diyan kung wala siyang dalang mga ayuda. Kaya matalino talaga, matalino yung mga advisors nito. Magiging advisors ka ba naman kung hindi ka matalino 'no? Pero yung ano talaga, eh, yung scriptwriter talaga or yung alam mo yung tagasulat ng speech niya, talaga namang naku, hindi yata nag-research si Manny Pacquiao naging taga Bukidnon. Mukha ni Manny Pacquiao, alam mo yung mukha ni Manny Pacquiao naging tinutok talaga sa camera, eh, kasi alam mo yung cameraman talaga alam din niya ay naku talaga, ano bang nangyayari kay Marcos?